Ito na ngayon ang matagal ko ng kaagapay sa hanap buhay. Ito nga pala ang aking wooden kariton na ginagamit ko sa aking pang-araw-araw na pakikipagsapalaran dito sa aming lugar. Ika nga nila, there is no such things as absolute permanent. The only thing that is permanent is the word changes. Ganun pa man, di ko naman gaano siya mamimiss ang aking lumang kariton sapagkat ang katawan nito ay akin pa rin namang mapakinabangan sa paghahanap buhay. Opo, kasama ko pa rin naman siya, marahil ay di na siya tinutulak, ngunit pag natapos ito, pwede na siyang makarating ng mas double ang layo kaysa sa dating narating namin, sapagkat depadyak na siya. The only thing remain from my previous wooden kariton is its body, which is composed and steel wooden in frame, however it is now attached to an old sidecar. Siya nga po pala, bago siya mag-evolve ay 3 beses ko na siya ni-redesign, binabawasan sa dating niyang sukat. Noong unay ginagamit po ito sa pagtitinda ng mga gulay. Opo, mga gulay na sari-sari na binibili galing sa Balintawak Market at sa Divisoria Market. Pagkatapos po naming mag-venture sa gulay ay napupunta naman ako sa pagtitinda ng street foods na ang mga dimsum like siomai at siopaw ay maganda ang pagtanggap ng aking mga customer. Dito kinukuha ng aking mga supling ang kanilang mga allowances sa school, pati na rin ang pamasahe nila. Isama na rin po ang aming budget sa pang-araw-araw na gastusin. Ang kita sa pagtitinda ng mga dimsum products ay tama lamang, minsan kinakapos pag nagkasabay-sabay ang mga bills o bayarin. Ganun pa man, tuloy pa rin ang daily grinds upang mairaos ang mga liabilities na dapat masettle. Bilang isang ordinaryong mamayan na wala namang regular na kita, kung hindi dito lamang umaasa sa pagtitinda ng mga dimsum products. Kung nais nyo malaman paano nga ba ang kitaan sa pagtitinda ng siomai at siopaw, para sa reference na nais mag-venture sa ganito ng uri, ang 10 pakete ng siomai ay katumbas ng 10 kilograms na siomai na mabibili mo sa 1,750, di kasali ang mga condiments like chili sauce, soy sauce, fried garlic, kalamansi, bangka na papel para sa siomai mismo at toothpick. Lahat ay nagko-cost ng 2,000 pesos. Paano naman ang tubo o return of investment? Ito siya, ang 10 pakete ng siomai kapag naibenta lahat. Ang maaaring maging sales mo ay 3,000 pesos. Di pa kasama ang benta ng ating palamig na more or less mga 500 din, iawas mo yung puhunan sa palamig, meron ka din naman more or less mga 300 pesos as extra income. So ang maging total na yung income or net income ay 1,000 sa siomai at 300 sa palamig. Ang magiging total ay 1,300 pesos. Ito yung total sum natin as an income everyday. Ngayon naman, dito mo rin kukuhanin ang lahat ng mga pangangailangan ng iyong mga anak na nagsipag-aral na. Awas mo din yung expenses sa bahay, bigas at ulam. Ang matitira ay para naman po sa mga babayaran o iba pang gastusin. So ngayon mga lods, tapos na ang ating computation kung magkano ang kita sa pagbibenta ng siomai at siopaw. Akin na itong i-remodel ang aking wooden kariton at gagawin ko na itong isang legit na bike cart or isang food cart later. Sadyang nahihirapan lang ang inyong lingkod paano babaklasan ang nasirang gulong. Ito'y dahil sa meron tayong aalising tornilyo na kinakapitan na ng kalawang. Maaaring nagtatanong kayo bakit ginagamitan pa ng deroskas at hindi ordinaryong pako lamang. Will, ito ay pang long term sana na mga purpose, ngunit unang bumigay ang kanyang gulong at kailangan ng immediate na hakbang upang magagamit na sa hanapbuhay kinabukasan, maaaring di perpekto at marami pa pong kakulangan. Kulang sa pintura, ngunit unti-unti ko itong aayusin at pagagandahin mga suki ko sa siomai at siopaw. Para naman sa mga nagbi-vendors ng ganito ng pagkain. Atin lamang pagkaingatan ang ating mga customer, ganun din ang ating magiging paninda sapagkat sila at ito ang ating sources ng kita para sa ating pamilya. Mabuhay ang mga vendors, ano't ano pa man ang kanilang ibinibenta sa kalye man o sa isang pwesto. Sa aming mga customer, ma'am and sir, salute kami sa inyo kahit medyo may mga masusungit din na kasama nyo. Kami hindi magsusungit sapagkat ito na ang buhay namin, ang magtinda para may makain kayo kung kayo ay nagugutom o nauuhaw. Kung susumiin kayong mga suki namin ay masuswerte dahil may regular kayong kita at may mga employer kayo na mga established at kayang magsahod ng higit pa sa kinikita ng mga nagtitinda sa lansangan, maaraw man o maulan, dito lang lagi for your service.
Masyado na akong pinahirapan nito mga lods. Sa tindi ng kapit nitong mga bolts at nuts, kailangan ko po itong pagtiyagaan. Kailangan pukpukan pa ng martilyo upang lumuwang at matanggal ko ito. At ito na mga pare ko, natanggal ko na ito. Kaunti na lang at maging food court na ito kinabukasan lamang, at sana makiayon din ang klima at di nauulan. Look at yung gulong sa hulihan, sa wakas na detached ko rin. At ito yung dahilan kung bakit na-refurbish ko yung kariton, dahil sa nasira ang pinagkabitan ng goma. O kung sa truck ito yung pinaka-axle wheel o rim. Kaya naman pala kapag tulak-tulak ko na ang car itong ito, agad napapansin ko na parang laging may lubak ang kalsada na dinadaanan ko. Ito pala'y nagpaparamdam na upang papalitan o i-redesign na para magmukhang okay at maayos.